Okay mga ka-trigger, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at welcome po kayo dito sa ating munting YouTube channel, Pinoy Gunsmith. Ayan, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Tommy Aparisi, okay? Sir, yung mga paltik, pwede bang subuhan ang mga bakal kung maganda naman ang pagkagawa para naman maging matibay at magamit ng matagal? Okay, maganda rin itong katanungan para malaman natin. So, baka naman kasi yung iba, baka gustong ay paltik na lang bibiling ko. So, subuhan ko na lang para tumibay. O, yeah. Mga ganun bang ano. So, maganda rin yung malaman natin. So, ayan. At bago ako sumagot dyan, ay gusto ko lang munang bumati at magpasalamat sa ating mga viewers, lalo tigit sa ating mga OFW. Sa mampanig kayo ng mundo, tayo po ay mag-ingat. Sobrang lamig na dito sa Middle East. At sa ibang panig ng mundo, bagaman di dito nagyayelo sa Kuwait, ay talagang malamig na. Kaya nga at hindi ako nawala ng sipon. Pero okay lang naman. At okay lang yung boses natin. Hindi naman tayo nubo. Ayan, at ingatan natin na huwag tayong magkasakit at huwag tayong maaksidente sa ating mga trabaho. So, sobrang iba yung ingat po. At advance Merry Christmas sa inyo. Isang linggo na lang at Pasko na. Pero ang malungkot dito sa Middle East, lalo dito sa Kuwait, walang Pasko. Kahit Pasko, trabaho pa rin. Ngayon pa man, ay patuloy lang ang buhay. Ayan, at pasasalamatan ko lamang yung ating 38,300 plus na mga subscribers. Lalo tigit doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na tumutulong sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. Bagaman maliit pa yung ating YouTube channel, konti pang kinikita, nakakatulong din naman tayo. Kalabisan naman yung kita ko sa YouTube channel. Kaya ako nag-YouTube channel, kaya ako gumawa ng YouTube ay para talaga sa kanila. Dahil okay naman yung kinikita ko dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. At ayos naman ang aking ang kita dito at ganyan din wala naman akong pinapag-aral. So ayan, kaya yung pagtuturo ko sa inyo ay pagcha-charity na rin at yung kikita dyan ay tutulong natin. Kaya ako yung nagpapasalamat sa mga silent viewers. At lalo tigit pinasasalamatan ko ang ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number para sa ating, ayun na dumikit. Okay, para ito doon sa mga estudyante natin na mga anak ng single parent. Yan, sana dumikit. Ayun. So, yung mga nagpapadala dyan, ay thank you very much sa inyo sa pangunguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Okay, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbet na Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay. Meron kayong magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Mr. Adrian. At gayon din, thank you kay Conrado Ilulaylio at Junar Diaz. Hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po tayo ay nakatulong. Ayan, at sana marami pang tumulong. Yan po yung ating GCash number. Okay, at dun sa mga nagrereklamo sa akin na dapat daw straight to the point na yung ating pagtuturo at marami raw tayong sinasabi, ay pasensya na kayo. YouTube channel ko ito Wala kayong magagawa kung ayaw ninyo sa aking pagtuturo. Kumbaga ako ang teacher dito. Style ko ito. Kung yung ang kanta may pasakalye. Yung iba din naman nagpapasakalye din. Ganun talaga ang buhay. Wag na lang ninyo akong punahin ninyo yung kung ako'y may mali sa pagtuturo at tatanggapin ko pa. Pero yung style ko ng pagtuturo style ko ito. Kaya pasensya na kayo. Kung hindi ninyo nagugustuhan yung aking pagtuturo, ay welcome. Wala namang problema sa akin. Hanap kayo ng ibang
channel na nagtuturo. Yung sumasagot din sa mga katanungan. Okay, ito ako lang ang so far ako lang ang nakita kong YouTuber na tungkol sa baril na sinasagot yung mga katanungan ninyo at problema ninyo. Yan ang aking priority. Yung mga nagtatanong at para yung mga nagtatanong na ganyan hindi ba naghahangad yan ng dagdag kaalaman. So ayan. At Flores Hans ay hanap ka na lamang ng ng ibang nagtuturo sa iyo. O baka naman nawalan ka na ng customer. Okay? Rensalvo. Mga 2-3 lang naman sila. Okay, ayan. At sasagutin na natin yung katanungan ni Tommy Aparachi. Okay, baka pwede namang subuhan. O baka naman sabihin ninyo, sabi ni Pinoy Gunsmith, pwede daw subuhan. Bibili na lang ako ng paltik at susubuhan ko at matibay. Okay. Actually, ito ay naging topic ko na rin, yung tungkol sa pagsusubo ng mga bakal. Ang tawag dito sa English ay quenching. Okay, sa Tagalog ay subo. Para tumigas. Yung mga knife, yung mga bolo, yan, sinusubuhan yan para tumigas yung talim. Okay? So, ang tanong ay ganito, lahat ba ng bakal ay pwedeng i-quenching o pwedeng subuhan para tumigas? Okay? Kung babalikan ninyo yung aking videos doon, ay napakarami ng klase ng bakal. So, sinasabi ko nga na yung mga gumagawa ng paltik o yung mga backyard maker, hindi natin alam kung ano ang bakal na ginamit nila. Kalimitang ginagamit niyan mga ordinary na bakal. Yung kilala ko, ang ginagamit lamang ay yung mga kabilya na, yung mga pang construction materials. Kasi yun ang mura at yun ang available. Okay. So, ang tawag dyan ay mga mild steel. Mild steel. Ang mild steel po, kamukha ng mga yero, yung mga bakal-bakal dyan sa mga tabi-tabi. Kahit po ninyo subuhan yan, hindi po yan titigas. Lalo pa lumambot yan. Hindi po yan nasusubuhan. Kasi hindi po yan carbonated steel. Ang mga carbonated steel po ay tool steel, sub steel, 4140. Marami po yan. Yung mga bakal na 43, 41, nakalimutan ko na yung iba, sorry hindi ko na matandaan. Pero kalimitan niya yan yung mga nasusubuhan. Pero yung mga mild steel, madali pong gawin yan, madaling kikilin, madaling lagariin. So, yan ang mga ginagawa. Hindi ko naman nilalahat na kalimitan, yan talagang ginagawa. Mga flat bar, yan. Yung mga nabibili lamang sa mga hardware na ordinary na bakal. So, hindi po yan nasusubuhan. Pasensya na po. Hindi po talaga nasusubuhan yan. Kahit subuhan ninyo yan sa langis, kahit subuhan ninyo yan sa tubig o hindi po yan nasusubuhan. So, yun ang aking kasagutan dyan. Kasi, kaya ko sinagot yan, ay baka nga isipin ninyo, pwede pala naman patigasin yung bakal Hindi po lahat ng bakal ay kayang patigasin ng subo o quenching. Yun po ang dating alamin. Ngayon, kung ang ginamit dyan ay talagang mga bakal na yung binanggit ko, mga tool steel, sub steel, at saka 4140, at saka yung iba pa na mga bakal na nabibili mo na sa mga malalaking hardware, ayun pwede subuhan yon kung kayo ay marunong magsubo. At tinuro ko na rin naman kung paano ang pagsusubo. Okay? Yung pagka-quenching. So, yun po ang aking kasagutan dyan. Hindi po lahat ng bakal ay nasusubuhan. So, hindi natin alam. Kaya sinasabi ko, hindi po. Kaya nga, hindi ko ini-encourage na bumili kayo niyan, yung mga backyard na yan. Kasi nga, kahit pa anong ganda niyan, kahit pa yan ay nakakasilaw sa paningin, ang loob po niya na ampaw. Ang bakal po niya na hindi natin alam kung anong klaseng bakal ang ginamit diyan. So, pero ako
sa karanasan ko, 90% ang mga bakal niyan ay hindi maasahan. 90%. Yun ang dahil diyan ako galing eh. Pero yun nga sinasabi ko, kung ako ay gagawa, kaya nga tinuturuan ko kayo ng paggagawa, di gumawa kayo, umanap kayo ng bakal na yung mga binanggit kong bakal. Kung ako'y gagawa siyempre ng pansarili ko, kamukha ko, gumawa ko ng pansarili ko, ay talagang matibay, pinanlaro ko pa. At kasi may machine shop ako, machinist ako, may sarili ako siya. Bakit pwede kang gumawa, pwede pagpraktisan mo muna. Okay, pagpraktisan mo muna para pagka magaling ka nang gumawa, edi mag-invest ka na doon sa magagandang bakal. Ganun ako nung una. Nag-practice muna ako doon sa mga mild steel, kasi mas madaling gawin yun eh. Practice lang naman eh. Pag ang paggagawa po hindi man yung unang gawa mo ay maganda kagad, perfect ka kagad, hindi po yan. Yan ay talagang may sablay, may trial and error yan. Kasi nga manual ang gamit natin eh, hindi naman yan yung CNC na pag iprinogram mo bahala na yung makina doon, babalik-baligtad na yan doon, titira na yung mga machine doon, bahala ka doon, babantayan mo na lamang yung kung may talim na doon, na mapurol na o yun lang at titina mo doon, basta nakaprogram na yan. Manual yan eh, machine mo talaga yan, manual yung machine mo, yung pagpipiding mo, manual din. So ganun talaga. At pagka naman ikaw ay nasanay na, ay madali na yun para sa iyo. Ako nanood din ako ng paggagawa ng mga Pakistani manual. Iba yung tagalagari, iba yung taga-kikil, iba yung taga-piting, iba yung pasa-pasa yun, ganun. Ay sa mga naman, sa mga legit naman na manufacturer, ay pasa-pasa din yan. Itong machine ang hawak ko na ito, taga ka na lang ito, pagkatapos ko niyan, pasa yan doon, taga butas doon, taga shipping doon, taga finishing doon, taga fitting doon, hanggang dumating yan doon sa quality control. Ay sa backyard, ikaw lahat, ikaw maglalagari, ikaw magkikikil, ikaw magbubutas, ikaw sisipat, ikaw magpipiting, pumutok, ayos na yan. Ganun yan. Ang tanong, hindi naman natin alam ang klase ng bakal na yun. Doon sa mga, yung mga original, kompleto yan. Hanggang sa pag-heat treated, meron sila niyan. Hanggang sa pag-inspection ng mga barrel. Pagsisilip, meron taga-silip sila. Okay, so yan ang aking kasagutan at sana maliwanagan kayo. At tumatanggap tayo ng mga comment tungkol sa ating topic. Okay. At yung mga nagsabi na marami raw tayong daldal. Wala, madaldal ako eh. Out kayo sa aking YouTube channel. Channel ko ito, bahay ko ito. Nakikikain lamang kayo, mahihiya naman kayo. Okay, kung hindi ninyo gusto ang aking recipe, punta kayo sa ibang restaurant. Ganun lang yan. Prangkahan tayo. At ako'y natutuwa. Ang daming natututo sa aking YouTube channel. Hindi ko na kayo isa-isa na yan, si Tommy Aparachi. Gusto ko ang mga tanong niyan. Gusto ko yung inyong mga comment. Gusto ko yung Kaya ako naman ay sinisipagan. Sinusuklian ko lamang yung mga magaganda ninyong comment. Yung mga pasasalamat ninyo. Nakakataba ng puso yan. Dahil ang tanging hangarin ko lamang talaga ay ibahagi yung aking kalaman. Dahil sa edad ko na ito, kalbo na tayo. May maiwan man lamang ako sa mga kababayan kong Pilipino na natuto sa akin. Ayan lamang ang aking adikain sa buhay. Yung makapagbigay ng kaunting kaalaman. Yung mga safety, yung mga katulad niyang mga ganyan. At least natuto kayo ng sa akin. At yung mga hindi naniniwala sa akin, walang problema sa akin. Kung hindi ninyo ako pinaniwalaan, pero maraming naniniwala sa akin. Ilan lang, wala pang 1%, wala pang 0.1% yung mga hindi naniniwala sa akin. Pero ako nagpapasalamat dahil sa yung aking mga karanasan. Yung nagsasabi na
mag-ano daw ako doon sa mga engineer, mag-ano. Kahit ka pa bagong graduate ng engineer, kung wala kang karanasan, dapat maranasan mo muna. Sabi nga nila, experience ang the best. Bagong graduate ka, ano nga hanapin sa'yo? Experience, 2 years experience. Wala kang experience. Kaya hindi ko na ibabanggit, baka mapasubra ko ng kaibangan kay maraming nagagalit sa akin yan. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, nag-gasmit din naman, magtanong lamang kayo. At sasagutin natin yan bago tayo matapos. Gusto ko lang munang basahin at i-shout out yung ating mga community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members, including your top comment. Si Unico Ohiho, bumalik, 100 plus ang kanyang engagement. Si Roger Tambal, 5. Si Sonangelo, 61. Si Aliboy Palaboy, 3. At bumalik din si Boy Omay, 100 plus ang engagement. Ayan. At yung nakaraan, hindi ko nakakalimutan, yung ating mechanic girl, si Chinchin Gutierrez, naka 100 na rin yan. Shout out sa iyo. At yung iba pa dyan, so mag-engage na kayo, mag-engage. Yan lang ang aking yung mga inilalabas ng YouTube. Napapalitan naman yan linggo-linggo. O makailang araw, iba na naman yung ilalagay ni YouTube dyan. So ayan. At God bless us all. Thank you very much.